Welcome back to my channel mga sir, mga idol. Meron tayong ayusin isang Everest na 32 inches. So naka-standby power na tayo mga sir. Tingnan natin kung ano yung problema na to. Power on natin. Tingnan natin yung screen. Ako, ayaw pa yata gumana ng remote. Try natin mga idol i-manual. Lubog pala yung ano nito. Lubog yung pindutan. Ako, lakas ng video okay ng ating kapitbahay mga idol. So hanap lang ako ng pangsundot. Teka lang. Ang galing naman ng kapitbahay natin mga idol kumanta. So ayan, sundutin natin. Tignan natin yung screen kung anong lalabas sa screen. Ayan, may kulay blue na siya. Ayun, lumabas sa Everest. Tapos tumuloy siya ha. Lumabas yung no signal, tapos may mga guhit na yata. Ito yata yung sinasabing problema ng ating customer. Pero yung sinabi sa akin problema nito mga idol is totally walang picture to. Talagang shut, ano siya, blackout. Pero ngayon tumuloy siya oh. At may picture siya. Ano kayang nangyari dito? Naghimala. Madami siyang guhit na no. Try nga natin mag-pindot-pindot dito. Ayan oh, daming guhit na mga idol. Ayun, nawala na siya. Nawala na mga idol. So ito na yung pinaka problema niya oh. Wala na siyang backlight. Pero naka-power on yan mga idol. Nawala na tayo ng backlight. So ito yung pinaka problema niya. Ewan ko lang kung alam na ng may-ari na ano, na madami na tong guhit no, mga horizontal lines. So buksan muna natin, tignan natin ba't nawawala yung kanyang backlight. Biglang mamamatay yung kanyang backlight. Ito pala yung kanyang model number. Everest model ET32A06. So binuksan na to mga idol. Ayun no. May mga kulang na tornilyo na. Ayan. Ayun pa sa kabila. Sino kaya yung unang gumawa nito no? Wala ng tornilyo. So kalasin lang natin tong back cover niya mga idol at tingnan natin yung loob. Eto na mga idol. So bali may nakita ako ditong ano. Parang kinalawang no? O parang sunog. Sa kanyang terminal ng kanyang backlight. Pero susukatan muna natin ang voltahe mga idol. Tingnan natin. So bali naka-standby na tayo at may standby siyang 17 volts. May naka-standby tayo. So power on lang natin, titignan natin kung may pagbabago, magdadrop ba talaga to. Ayun. Naging 32 siya, bumabagsak siya mga idol. Naka-power on na tayo. Ayan ang kulay asul na tong ano. Ayan. So nagdadrop nga yung ating lead driver. Nagdadrop yung kanyang voltahe. Ayan o. So bunutin natin. So bali mga idol, titignan naman natin kung ano pang nasunog dito o nagkaroon ng corrosion. Pero hindi yata corrosion talaga, parang sunog na siya mga idol no? Tignan natin kung saan nakakonekta to. Ay natanggalan natin yung board mga idol, yung ating hybrid board. So napapansin ko lang pag ganitong brand o ganitong model, brand na talaga na Everest no. Parating gumagamit ng ganitong setup, may Tikon siya dito. Nakarami na ako nito, siguro kung may mga lampas 10 na ako na ganitong Tikon na naka-stock. Dahil kadalasang sira niya talaga mga idol, hindi naman sa pagda-downgrade hindi naman sa pag-aano ng brand na ito ay sirain itong kanyang panel. Bilis masira. Minsan yun kadalasan mabilis magkaroon ng hairlines o vertical lines o horizontal line. Ako, ingay naman ng aso. Ito yung gamit na panel niya. Ito yung top board. Ayan. Naku, ayaw pa makisama. Ayan mga idol, ang model number ng ating top board o ang ating LCD panel. Ito lang yung napupuna ko sa kanya. Kapag ganitong brand na ganitong uri ng panel o top board ang ginamit o ganitong LCD yung ginamit, parang hindi nagtatagal talaga. Madami na akong encounter nito. So balik tayo dito. So ito na nga yung nakikita natin mga idol na sira. Hindi naman
totally natin masasabi pang sira dahil titignan muna natin pala. Kamali ako dun. So ayan, ako napapansin niyo mga idol, magalaw lang ang ating camera. May sunog siya dito, no? So bali, itong isa is ay ano yan, fusible resistor lang naman to. Hindi ko alam kung anong value nitong nasunog na ito at kung saan nakakonect. So bali, ititrace ko lang yan mga idol at babalikan ko kayo. So mga idol, nakahanap tayo ng nakao. Galing talaga ng mag-video kayo mga kapitbahay dito mga idol. Hirap ng may singer na kapitbahay. So ito, nakahanap tayo ng halos kaparehas, magkaitsura. Pagkakaiba lang, ito ay may heatsink sa kanyang main IC at ito ay wala. So bali, sa pagtingin natin mga idol, ano lang pala, usable din pala yung nasunog. Papunta lang pala dito sa isang sakit na ito na maliit. So bali, kahit huwag na natin lagyan yon, ito, kahit huwag na natin lagyan yan kasi dito naman nakakonect yung ating backlight socket, no? Ito, yung ating wire. Dito naman sa socket na malaki nakakonect. So yung usable pala na iyon ay papunta lang dito rin sa ating maliit na socket. Naku, may mga singer tayo ng kapitbahay. So bali mga idol, may nakikita ko ditong mga umido-umido. Lilinisin ko lang tong section na ito. Tapos mag-testing tayo. So ayan na nga mga idol, naibalikan natin yung board. So bali, kaugalian ko na kapag ganitong troubleshoot ako ng wala naman kinalaman yung ating panel o ating T-con, ay hindi ko muna ibinabalik ito, kanyang LVDS, na in case man na magkaroon tayo ng short circuit ay hindi maisira yung ating T-con o hindi maapektuhan yung ating screen. So naka-standby na tayo at meron na tayong sukat ulit na 17 volts. So try natin i-power on kung gagana na yung backlight natin dahil nalinisan natin yung sa may driver niya na mga umido, na alis na natin yung mga umido doon sa kanyang ulit-ulit tayo sa kanyang lead driver. So power on natin. Tingnan natin, nako. Ayun, nag-backlight at namatay. Ganun pa rin mga idol. Ganun pa rin yung nangyayari. So kung sabihin nyo sa akin na capacitor ay hindi mga idol kasi chinek ko na yan at okay naman siya. Hindi posible talagang sira nito mga idol is yung kanyang tawag dyan, yung kanyang lead driver, no? Lead driver IC. Okay, test natin ulit. Test nga natin ito mga idol. Dito, ating maka-power on pa tayo. So kahit dito sa kanyang tawag dyan, MOSFET ay nag-drop na siya, oh. Yung output. So i-check pa tayo ng konti at pag nakita natin na talagang yung driver na yung sira ay nasabihan natin yung may-ari na lagyan na lang to ng external na backlight driver. At na-determine na nga natin mga idol na sira talaga yung backlight driver natin, no? Yun talaga yung cause ng bakit siya nagda-drop yung supply dahil defective na yung ating o sira na yung ating lead driver IC. At ayan naman mga idol, umiilaw naman siya lahat at stable naman yung ating supply o ating voltahe sa ating backlight. Meron siyang 36.7 at hindi naman siya nagda-drop, no? Kasi kung problema nito mga idol ay doon sa bulb, dito pa lang sa ating backlight tester, madidetect na niya, no? Hindi siya gagana o hindi siya iilaw. So ngayon, madami na tayong video nito sa pagkakabit ng external na backlight driver. So hindi ko na ipapakita kung paano at gagawin ko na lang mga idol, no? At maghahanap ako ng ating tawag dyan, relay para dito sa ating switching ng ating backlight. So standby lang mga idol at babalikan ko kayo ulit. Ay sandali lang mga idol, kausap natin yung may-ari, no? So bago pala natin na palitan lagyan ng lead driver to na external, nagtatanong ang may-ari kung kaya pa natin maayos to kasi dito sa baba mga idol, kung napapansin nyo sa video na ito, nagpi-flicker siya. Ayan, nagdo-double image, no? Gumagalaw yung mula dito hanggang dito. Kung pansinin nyo ito mga idol, ayan, no? So nawala. Ayan, mawawala tapos ayan, no? Sa pag-observe ko ng panel na ito mga idol, dito medyo makinis dito. Pasensya na kayo kung medyo madilim pa yung ating screen, no? Kasi gamit pa lang natin yung
backlight tester natin. Hindi pa natin dinalagyan to ng ano, external na backlight driver. Kasi ang gusto ng may-ari is maayos muna yung screen syempre bago natin kasi magagastos nga naman siya no, kung hindi naman pala natin kayang ayusin tong problema na ito, ang kanyang panel. So dito mga idol, medyo makinis dito yung display niya, no, yung picture niya. Dito sa side na ito ay magaspang. Dito sa side na ito, medyo magaspang yung display niya dito, yung picture niya. So ganito mga idol, pag ganitong sinasabi ko na nga sa inyo, sa ganitong unit, kadalasan ito, tawag dyan, kadalasan ito yung sira is yung kanyang swapping voltage. So tatry muna natin kasi hindi pwedeng yung tape meter dito mga idol, kasi ayan kung napapansin nyo, cutting talaga dito, wala kang ibang gagawin dito kundi mag-cut ng linya. So dito natin napapansin part yung medyo magaspang na display o picture. So dito tayo magto-trouble. So unplug ko muna mga idol yung TV, baka mamaya ay sumabi tayo. Ayan. Dito muna tayo magto-trouble. May mga naka-indicate naman dyan mga idol sa top board nya. Ayan. Ito mga idol yung kanyang clocking papunta dito. Ito naman yung kanyang, ito nakasulat naman dito BGHR, BGHF, at even natin BGL, BST, reset, BCOM, FB, BCOM, yan, dito yan. Asa na? Wala, yan. At itong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung ating mga clocking signal mga idol. So una natin gagawin is maghang muna tayo ng resistor sa clocking signal nya. So wait lang mga idol, gagawin ko lang. Ayan mga idol, kung napapansin nyo, tinanggal na natin yung lahat ng resistor dito. Ayan, andito na siya taas. So pinagdidikit ko lang dyan mga idol. Tinanggal natin ng mula sa, kung sa ibang terminolohiya is yung kanyang HC1 hanggang HC6. So tingnan natin dito kasi hindi ko to tingnan natin dito mga idol para hindi tayo mapuna ng ating mga magagaling dyan. Ayun, yung clock 1 hanggang clock 6. Ayun mga idol, teka lang. Ayan. Yung clocking signal natin. So dito yan mga idol. Tinanggal natin yan. Lahat ng resistor dyan. Dito sa kabila ay connected pa rin. So ang gagawin natin mga idol is itatry natin ngayon yung TV. Titignan natin kung may pagbabago nga ba sa screen o wala. Plug in natin. Ayun, naka-standby na tayo. Standby red. So power on natin. Ayun, nag-asul. Tignan natin ang display. O yun, nawala yung mga guhit mga idol. Pero magaspang yung screen niya. Nako, silaw. Patayin ko muna yung ilaw natin mga idol. Yun, kung napapansin nyo, wala na siyang flicker. Pero may natira siyang mga hairlines dito. Ayan o. Ayan o, hindi na siya nagpi-flicker. Wala nang flicker. Pero magaspang yung ating display o picture. So may gagawin pa tayo. Sana madala pa to, no? Doon sa isang paraan pa sa pagtanggal ng mga ganitong problema. So bali yung gagawin natin mga idol, unplug muna natin TV. Ayan. Sana ba? Sensya na kayo mga idol, magalaw yung ating camera at 100 tayo. Wala tayong taga-hawak ng ating cellphone. So bali lahat ng papuntang panel dito sa ating clocking signal, ako magalaw talaga. Teka lang mga idol. Teka. So ayan mga idol, ang gagawin natin, lahat ng papuntang panel ng ating clocking signal, try ng pangturo. Yung papuntang panel ay pagsasama-samahin natin yan at i-connect natin sa ground. Gagamit tayo ng kahit 1K resistor, kahit mas mababa pa doon. Tignan natin kung titino o mawawala yung mga hairlines na yon. So titignan nyo lang mga idol yung connection nito. Hanapin nyo kung asan yung papuntang panel niya. Huwag yung nanggagaling sa ating timing control o sa T-con. Huwag yung nanggagaling dun sa ating
Tiko na dito tayo maghahanap. Hanapin natin dito sa baba na to. Kung ito nga ba. At i-connect natin lahat yan. Ayan, lahat. Pagsasama-samahin natin yan at i-connect natin sa ground. Tingnan natin kung titino. Kapag hindi naman, ay pwede naman natin ilagay yan sa ating negative supply. Kung saan siya titino mga idol. So, gagawin ko lang at magbalikan ko ulit kayo no, para hindi na masyadong umaba itong video na ito. At may mga singer talaga tayo ditong kapitbahay. Ayan mga idol. So, bali ang nangyari. Linagyan nga natin ng 1K resistor lahat ng papasok sa panel ng ating clocking signal. No? So, bali lumala siya. Pumangit yung display niya. At nag-trial and error pa ako hanggang sa napag-decisionan ko na ikat lahat ng voltahe na papasok dito sa side na ito. No? Kung napapansin nyo, may cut na tayo dyan. No? Kinat natin mula sa BGHR hanggang sa BCOM. Kinat na natin lahat yan mga idol. At tingnan natin yung resulta sa ating screen. Ayun, nag-loading lang siya. Teka lang, ayun mga idol. Teka lang, ayusin ko lang Ayan. Tanggalan lang natin ang flash. At patay natin yung ilaw natin. Ayan. Ang napapansin nyo mga idol, pasensya na kayo sa ingay ng aming kapitbahay na nagbibideo okay. Kung napapansin nyo mga idol, ang kinis na niya. Ang ganda na ng picture niya. Wala na siyang hairlines. At hindi na nag-flicker. Nawala na yung mga hairlines niya. Nawala na lahat. Ayan, napakakinis na ng ating screen. So, ang next na lang natin na gagawin is maglalagay na lang tayo ng kanyang external na backlight driver para dun sa kanyang ilaw, no? Para sa kanyang backlight. So, nagawa pa natin. Bali, ang ginawa lang natin is kinat lahat ng papasok na voltahe dito, pati yung ating clocking signal ay tinanggal na natin. At napatino pa natin itong unit na ito. Maraming salamat sa Diyos na mga idol. So, bali, ang gagawin ko na lang, yan na nga sinabi ko kanina, is maglalagay tayo ng external na backlight driver. So, standby lang ulit. At hahanapan ko to ng driver niya mga idol para mapagana natin ng driver tuloy. Nagkamali na naman. Hanapan ko ng relay para dun sa switching ng ating backlight na driver. So, ayan na nga mga idol. Mukhang siniswerte tayo ngayong araw na to. Ay, naku. Naubusan na pala tayo mga idol ng ating backlight driver. Wala na tayong backlight driver. So, kinausap ko yung may-ari. Sabi ko, hintayin natin at mag-order pa tayo. Ang problema, wala daw silang mapapanuran at yun lang yung libangan nila. So, kinausap ko siya dahil sabi ko nga sa inyo, madami na akong naipon ito. Top board, tsaka board itong Everest na ito dahil nga sirain yung kanyang panel. So, binigyan ko siya ng isang option. Sabi ko, papalitan natin ng buong board. So, bali ito kahit backlight driver naman yung sira nito, ay mapapakinabangan pa naman natin ito. Sabi ko sa kanya, idagdagan niya na lang yung, syempre, yung ating sisingilin ay magdadagdag pa siya doon kaysa sa una naming napag-usapan. So, Everest din to mga idol. Para mapatunayan sa inyo. So, bali ito yung ano natin Yan. Ito yung may sunog, di ba mga idol? Ayan Same lang siya, halos magkapares lang talaga kasi Everest din naman talaga to. Para mapatunayan sa inyo, sasaksak natin. Ako nag-blurred pa. Ayan. Ano natin mga idol. Ayun, ako nalaglag pa yung screw natin. Patayin natin yung ilaw. Ayan, naka-standby red tayo. Ayan. So, power on natin. Tignan natin kung Everest din yung logo. Siyempre, Everest nga. Kasi Everest yung board. Ayun. Parehas yan mga idol. Same yan. Same model din. So, ito na lang yung pinaka best way na ating gagawin dahil naubusan din naman tayo ng backlight driver. Ayaw naman maghintay nito meron. Kaya ito na lang. Change board na lang. Dami natin ginawa dito, no? Nako po. So, ibabalik lang yung back over dito mga idol at magpa-final test tayo. Ayan, nabalik na natin yung back over mga idol. Mag-final test na tayo. Naka-standby mode na tayo. So, power on natin. Kulay asul na. Ayan, lumabas na si Everest LED TV. Ganda na ng screen natin, no? So, lagyan natin ng picture mga idol. Source. AB. Ayan. Lagyan natin ng volume. Oh, may dumi sa ilalim, oh. Okay lang naman. So, okay na mga idol yung ating ginagawang Everest na 32 inches. Una, yung problema niya is may mga hairlines at may horizontal lines. So, ang ginawa natin, kinat natin yung tinanggal natin yung mga resistor na nakakonect dun sa kanyang CKB o sa kanyang mga clock pala.
clock signals. Napatino natin na wala yung mga horizontal lines, pero may natira siyang maraming hairlines. Ang ginawa natin, kinat natin mula sa, kalimutan ko tuloy, VGH R hanggang sa Bcom. Kinat na natin lahat yon at napatino pa natin yung picture. Nawala yung mga horizontal lines at airlines ng totally nang nawala talaga. At makinis na ang ating display ngayon. So hanggang dito na lang. Maraming salamat pala sa mga patunay na tunay na sumusuporta sa atin. Thank you.